Guys, susubukan kong gumawa ng recap ng martial kick. Kapag nagustuhan ninyo ito, mag-comment kayo para maipagpatuloy natin ang series. Huwag din kalimutang mag-iwan ng like. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa pagsikat ng araw sa likod ng mga bundok, unti-unting nagising ang paligid ng High Heaven Pavilion. Tahimik pa ang hangin, malamig ang umaga, at maririnig ang tilaok ng mga manok malapit sa isang simpleng kubo. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kubo. Lumabas ang pangunahing tauhan na si Yang Kai. Itinaas niya ang dalawang braso at malakas na naginat. Antok pa ang kanyang mukha, halos nakapikit ang mga mata, pero may bahid ng kasiyahan sa kanyang ekspresyon. Sa paligid niya, nagulat ang mga manok at nagkagulo sa bigla niyang paglabas. Hinimas ni Yang Kai ang kanyang mata, pagkatapos ay unti-unti itong iminulat. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Sige, simulan na natin. Kinuha niya ang walis na nakasandal sa gilid ng kubo. Hawak niya ito na parang sandata habang nakatayo sa harap ng mga manok. Sa isang mabilis na galaw, nagsimula siyang magwalis. Lumipad ang alikabok, nagkagulo ang mga manok, at may ilan pang napatalon sa gulat. Habang patuloy siyang naglilinis, tahimik niyang ipinakilala ang sarili. Ako si Yang Kai, isang disipulo ng High Heaven Pavilion. 3 taon na siyang nagsasanay sa lugar na ito. Ngunit sa kabila ng mahabang panahong iyon, nasa 3 yugto pa lamang siya ng tempered body. Para sa ibang disipulo, napakabagal ng ganoong progreso. Sa kanilang paningin, hindi iyon normal, kundi nakakaawang pagiging pangkaraniwan. May mga disipulong nangungutya sa kanya. Nakangisi sila, tila tuwang-tuwa sa kahinaan niya. Samantala, si Yang Kai ay nanatiling tahimik. Kahit ramdam niya ang bigat ng panlalait, hindi niya ipinakita ang galit. Sa kanyang mga mata, makikita ang lungkot at pagkadismaya, pero hindi ang pagsuko. Naalala niya ang mga kasabay niyang tinanggap noon bilang disipulo. Karamihan sa kanila ay matagal nang umangat sa mas mataas na antas. Ang ilan ay nakapasok na sa mas kilalang sekta, habang siya ay naiwan sa mababang posisyon. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, tinanggap ni Yang Kai ang trabaho bilang tagalinis sa loob ng sekta habang ipinagpapatuloy ang kanyang pagsasanay. Araw-araw niyang bitbit ang walis, nililinis ang paligid, at tahimik na tinitiis ang tingin ng mga taong mababa ang pagtingin sa kanya. Ang High Heaven Pavilion ay hindi ordinaryong sekta. Kilala ito dahil sa matinding kompetisyon ng mga disipulo. Sa lugar na ito, ang malalakas ang umaangat, habang ang mahihina ay tinatanggal o naiiwan. Matagal nang umiiral ang ganitong malupit na patakaran. Dito, walang puwang ang awa. Kung gusto mong umakyat, kailangan mong lumaban. Kung gusto mong manatili, kailangan mong patunayan ang halaga mo. Sa ibang sekta, maaaring may mga disipulong nagtutulungan at nagiging kaibigan. Ngunit sa High Heaven Pavilion, halos wala ang ganoon. Para kang kailangang umakyat habang tinatapakan ang balikat ng iba, at minsan, kailangan mong dumaan sa dugo at pagkatalo ng kapwa-disipulo para maging karapat-dapat. May isang patakaran ng sekta. Ang mga disipulong 14 na taong gulang pababa, kahit ano pa ang pinagmulan, ay bibigyan ng 3 taon para magsanay. Sa panahong iyon, sagot sila ng sekta, kaya tanging pagsasanay lang ang kailangan nilang gawin. Kung malampasan nila ang tempered body stage sa loob ng 3 taon, may pagkakataon silang tanggapin ng ibang kilalang sekta. Maaari silang maging alagad ng mas mahuhusay na guro at magkaroon ng mas maliwanag na kinabukasan. Ngunit para sa mga nabigo, 2 bagay lang ang naghihintay, umalis sa sekta, o bumaba bilang trial disciple. At iyon ang nangyari kay Yang Kai. Habang hawak niya ang walis, pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo. Pagod ang mukha niya, at may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Sa buong High Heaven Pavilion, may humigit kumulang 3,000 disipulo. Ngunit ang bilang ng mga trial disciple ay napakakaunti. Halos mabibilang lamang sa daliri. Bilang trial disciple, walang kasiguraduhan ang kaginhawaan.
Kahit hindi siya makakain, kahit malamigan siya, o kahit mapagod siya ng sobra, walang sinuman ang mag-aalala. May mga pagkakataon pang ang sinubukan na siyang paalisan. Dahil doon, mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa wallis. Ayaw niyang maulit iyon. Tahimik niyang iniisip, ang buhay ng tao ay maikli lamang. Kung nakapili na siya ng landas, kailangan niya itong panindigan hanggang dulo. Para sa kanya, ang sumuko sa gitna ng laban ay isang kahangalan. Habang naglalakad si Yang Kai, may narinig siyang mga yabag na papalapit. Huminto siya at tumingin sa harapan. Isang grupo ng mga disipulo ang lumitaw. Nakangisi ang ilan, may nakataas na kilay, at ang iba naman ay halatang may masamang balak. Isang disipulo ang ngumisi at nagsabi, hindi ba si Yang Kai iyan? Tumayo si Yang Kai sa harap nila, malamig ang tingin at hindi nagpapakita ng takot. Ngunit sa paligid niya, ramdam ang panlalait ng grupo. Iyan ang trial disciple na si Yang Kai. Hanggang ngayon, nasa tempered body third stage pa rin siya. Lalong naging mapanghamon ang mga tingin nila. May isa pang nagsabi na 5 araw na mula nang huli siyang hamanin. Para sa kanila, panibagong pagkakataon na naman ito para pagtawanan at gulpihin siya. Isang babaeng disipulo ang nabahala. Kita sa mukha niya ang pag-aalinlangan habang sinabi niya, isa laban sa napakarami. Hindi yun patas. Ngunit hindi siya pinansin ng iba. Isang lalaking disipulo ang ngumisi ng malamig. Kung ayaw mo, pwede kang umalis. Wala namang pumipigil sa iyo. Natahimik ang babae. Halata sa mukha niya na hindi siya sang-ayon pero wala siyang nagawa. Sa gitna ng lahat, mahigpit na hinawakan ni Yang Kai ang kanyang wallis. Hindi siya umatras. Hindi rin siya nagsalita. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang wallis at naupo sa sahig. Pumikit siya at inayos ang kanyang paghinga. Ang kanyang mukha ay kalmado, parang wala siyang naririnig na pangungot siya sa paligid. Unti-unting lumitaw ang malamig na asul na enerhiya sa likod niya. Para bang ang katahimikan sa loob niya ay mas malakas kaysa sa ingay ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nagulat ang mga disipulo. Hoy! Bakit siya nakaupo? Nagmumuni-muni ba siya? Nagkaroon ng kaunting gulo sa paligid. May nagtulakan, may nenas, at may napasigaw pa. Tigil ka sa pagtulak. Lumapit ang isang disipulo kay Yang Kai. Nakangisi siya ng mayabang, mababa ang tingin sa kanya. Yang Kai, sayang lang ang ginagawa mo. Hayaan mo na lang akong bugbugin ka para matapos agad ito. Isa pang disipulo ang ngumiti ng parang mabait, pero halatang nanguuyam. Tama iyan, Yang Kai. Isipin mo rin ang nararamdaman namin. Iba kami sa iyo. Pagkatapos ng laban na ito, kailangan pa naming bumalik sa pagsasanay. Ngunit nanatiling nakapikit si Yang Kai. Hindi siya natinag. Nakaupo siya ng tuwid, tahimik, at ang asul na enerhiya sa paligid niya ay patuloy na gumagalaw na parang apoy na malamig. Sa ibabaw ng isang puno, may maliit na ibong nakadapo. Bigla itong napalingon, na para bang nakaramdam ng kakaibang presensya. Ilang sandali pa, nagulat ito at lumipad palayo. Para bang pati ang kalikasan ay naramdaman ang kakaibang katahimikan at lakas na nanggagaling kay Yang Kai. Maya-maya, tumunog ang malaking kampana ng High Heaven Pavilion. Malakas ang tunog nito at kumalat sa buong sekta. Kampana ng umaga. Unti-unting iminulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Ang dating tahimik niyang mukha ay naging mas seryoso. Matalim ang kanyang tingin, at ramdam ang determinasyon sa kanyang ekspresyon. 9 beses tumunog ang kampana. Habang sumisikat ang araw, nagsimula ang panibagong araw sa High Heaven Pavilion. Para sa iba, isa lang itong ordinaryong umaga. Pero para kay Yang Kai, ito ay isa na namang pagkakataon. Isang pagkakataon para patunayan na kahit siya ay tinatawag na mahina, kahit siya ay pinagtatawanan, at kahit siya ay itinuring na walang pag-asa, hindi ibig sabihin nito na susuko na siya. Pagkatapos tumunog ang kampana ng umaga, biglang gumalaw ang mga disipulo. Para silang sabay-sabay na dumagsa papunta sa isang direksyon. Ang dating pangungutya ay napalitan ng kasabikan,
dahil lahat sila ay gustong maging kalaban ni Yang Kai. Samantala, si Yang Kai ay tahimik na tumayo at hinawakan muli ang kanyang walis. Nakayuko ang kanyang ulo, kalmado ang mukha, at parang hindi siya naapektuhan kahit napapalibutan siya ng napakaraming disipulo. Sa likod niya, may mga nakangisi at may mga mukhang sabik na makipaglaban. Isang disipulo ang tuwang-tuwang nagtaas ng kamay at sumigaw, "Piliin mo ako, Senior Yang. Pangako, hindi kita masyadong sasaktan." Ngunit bago pa siya makalapit, tinulak siya ng isa pang disipulo. Nakangisi ito ng mayabang habang sinabi, "Tumabi ka dyan. Piliin mo ako. Isang suntok lang ang kailangan ko para makatipid tayo ng oras." Dahil doon, lalo pang nagkagulo ang lahat. Nagsiksikan ang mga disipulo, nagtutulakan, nagtataas ng kamay, at sabay-sabay na sumisigaw. "Piliin mo ako. Dito ka sa akin. Piliin mo ako." Halos magbanggaan na sila sa sobrang kagustuhang labanan si Yang Kai. Sa kanilang mukha, makikita ang kumpiyansa at pangmamaliit, na para bang sigurado na silang matatalo nila siya ng walang kahirap-hirap. May isang disipulo ang naiinip na sumigaw, "Yang Kai, bilasan mo. Pumili ka na ng kalaban." Tahimik lang si Yang Kai. Sa halip na mataranta, bahagya siyang ngumiti. Kalmado ang kanyang mga mata, at hindi man lang siya nagpakita ng takot. Itinaas niya ang kanyang walis at bigla itong inihagis pataas. Umiikot ito sa hangin habang nakatingin ang lahat. Natahimik ang mga disipulo habang sinusundan ng kanilang mga mata ang umiikot na walis. Hindi nila alam kung sino ang tatamaan nito, pero lahat sila ay naghihintay kung kanino mapupunta ang pagkakataong labanan si Yang Kai. Maya-maya, bumagsak ang walis sa gitna ng grupo. Napalingon ang mga disipulo, at doon napili ang kalaban. Isang disipulo ang biglang tumawa ng malakas. Ha! Lumabas sa harap ang isang lalaking may matipunong katawan at kumpiyansang mukha. Nakangiti siya na parang nanalo na bago pa man magsimula ang laban. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabi, "Mga kapatid, ako ang napili ngayon, kaya huwag niyo akong sisihin." Ninas ang ibang disipulo, may kumagat pa sa kanyang damit sa sobrang inis, habang ang isa naman ay napangiwi at nagsabing, "Sok, sinuwerte ka, buwisit." Tumayo si Yang Kai sa kabilang panig. Kalmado ang kanyang mukha, pero seryoso ang kanyang tingin. Sa harap niya naman ay ang napiling kalaban na si Zhou Dingjun, isang ordinaryong disipulo na nasa Tempered Body 5th stage. Si Yang Kai ay trial disciple lamang at nasa Tempered Body 3rd stage. Malinaw ang agwat ng kanilang antas, kaya mas lalong lumakas ang kumpiyansa ng mga nanunood. Sa High Heaven Pavilion, may malinaw na pagkakahati ang mga disipulo. Pinakamababa ang trial disciple, kasunod nito ang ordinary disciple, lower base disciple, elite disciple, at sa pinakataas ay ang core disciple. Ang mga core disciple ay pinipili mula sa mga elite disciple, at sila ang maaaring mamuno sa High Heaven Pavilion balang araw. Si Zhou Dingjun ay ordinary disciple. Mas mataas siya kay Yang Kai, ngunit hindi pa rin sapat ang kanyang antas para tanggapin ng ibang kilalang sekta. Kaya para sa kanya, ang laban na ito ay pagkakataon para magpakitang gilas. Sa gitna ng lugar, sabay na yumuko sina Yang Kai at Zhou Dingjun bilang paghahanda sa laban. Malayo ang pagitan nila, pero ramdam agad ang tensyon sa hangin. Kalmadong nagsalita si Yang Kai, "Salamat sa pagkakataon." Pagkatapos noon, hindi na siya naghintay pa. Bigla siyang sumugod pa sulong. Mabilis ang kanyang hakbang, seryoso ang kanyang mukha, at nakahanda ang kanyang kamao. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang sunod-sunod na suntok na parang humahaba sa hangin. Napatingin si Zhou Dingjun at bahagyang nagulat. Iyan ba ang long punch? Isang teknik na kailangang matutunan ng mga lower-level disciple. Kahit nagulat siya, hindi nawala ang kumpiyansa niya. Sa kanyang tingin, mababa pa rin ang antas ni Yang Kai, kaya kaya niya itong harapin. Sumalubong si Zhou Dingjun.
Itinaas niya ang kanyang braso para salagin ang mabilis na atake. Tumama ang suntok. Mabilis siyang nakabawi at sumagot ng isang mabigat na galaw. Nabangga niya si Yang Kai ng malakas, at napaatras ang katawan nito. Nanlaki ang mga mata ni Yang Kai. Halata sa kanyang mukha ang sakit at biglaang pagkabigla. Pinilit niyang tiisin ang tama, pero tumulo ang pawis sa kanyang pisngi. Kumuyam ang kanyang labi habang pinipigilan ang sarili na bumagsak. Sa sandaling iyon, ramdam ni Yang Kai ang agwat ng kanilang lakas. Mula sa ere, mabilis na sumugod si Zhou Dingjun kay Yang Kai, nakataas ang kamao at puno ng kumpiyansa ang mukha. Akala niya ay kontrolado na niya ang sitwasyon dahil mas mataas ang kanyang antas kaysa kay Yang Kai. Ngunit mabilis na gumalaw si Yang Kai. Kita sa kanyang mukha ang pagkagulat habang iniiwasan niya ang paparating na suntok. Sa halip na umatras lamang, ginamit niya ang pagkakataon para lumusot sa gilid ng kalaban. Napasinghap si Zhou Dingjun. Hindi niya inaasahan ang bilis ng galaw ni Yang Kai. Sa isang iglap, si Yang Kai ay nakalapit sa kanya at kumuyam ng kamao. Seryoso ang kanyang mga mata, at handa siyang gumanti. Napaisip si Zhou Dingjun habang papalapit ulit. Lagot, naloko ako, pero agad niyang pinilit kalmehan ang sarili. Hindi bale, nagsalpukan ang kanilang mga kamao. Malakas ang tama, at kumalat ang puwersa sa paligid. Nanlaki ang kanyang mga mata habang napaupo siya sa lupa, halatang hindi makapaniwala sa nangyari. Napakunot ang noo ni Zhou Dingjun habang tinitigan si Yang Kai. Sa isip niya, mas mabilis pala ang suntok ni Yang Kai kaysa sa kanya. Pero dahil mas mahina at mas marupok ang katawan ni Yang Kai, kaya pa rin niya itong saktan ng madali. Napaisip siya, kung hindi mas mataas ang antas ko kaysa sa kanya, baka ako ang nakahandusay ngayon. Tumayo si Zhou Dingjun at inayos ang sarili. May pawis sa kanyang mukha, pero pinilit niyang magmukhang kalmado. Humarap siya kay Yang Kai at nagbigay galang. Brother Ye, hinayaan mo akong manalo. Nagulat at natawa ang mga nanunood. May isang disipulo ang nagtanong, akala ba talaga niya nanalo siya? May isa namang ngumisi at nagsabi, haha, mukhang hindi niya alam ang reputasyon ni Yang Kai. Lumalim ang tingin ni Zhou Dingjun. Akala niya ay tapos na ang laban dahil napabagsak niya si Yang Kai gamit ang isang suntok. Ayon sa patakaran, kapag hindi na makalaban ang isang disipulo, dapat na itong sumuko. Pero biglang, tumayo muli si Yang Kai. Malamig ang kanyang boses habang sinabi niya, ulit. Napawis si Zhou Dingjun sa gulat. Hindi niya inaasahang babangon pa si Yang Kai matapos matamaan. Ngunit hindi naghintay si Yang Kai. Mabilis siyang sumugod muli, mas determinado kaysa kanina. Sa pagkakataong ito, hindi lang kamao ang ginamit niya. Mabilis niyang iniikot ang katawan at pinakawalan ang isang malakas na sipa. Nagulat si Zhou Dingjun. Ito ay leg whip. Mas lalo siyang nabigla nang makita kung paano ito ginamit ni Yang Kai. Kaya pala gawin ang leg whip sa ganitong paraan. Tumama ang atake ni Yang Kai, pero nakabawi pa rin si Zhou Dingjun. Gumanti siya ng isang malakas na suntok at muling pinabagsak si Yang Kai sa sahig. Umalangaw-ngaw ang impact habang gumulong si Yang Kai sa lupa. Akala ng lahat ay doon na matatapos ang laban. Ngunit muli, pilit na bumangon si Yang Kai. Mabigat ang kanyang paghinga, pero hindi pa rin nawawala ang apoy sa kanyang mga mata. Ulit, nagpatuloy ang laban. Sa harap ng maraming disipulo, paulit-ulit na sumusugod si Yang Kai. Kahit natatamaan, kahit napapabagsak, kahit tila ubos na ang lakas, bumabangon pa rin siya at sinasabing muli. Nagulat ang mga nanunood. Ang ilan ay napatigil sa pangungutya. May isang disipulo ang napatingin kay Yang Kai ng seryoso. Hindi kapanipaniwala si Yang Kai. Hanggat hindi siya nawawalan ng malay, hindi talaga siya susuko. Samantala, si Zhou Dingjun ay unti-unting kinakabahan. May pawis na tumulo sa kanyang pisngi, at nanginginig ang kanyang ekspresyon. Hindi ako makapaniwala, hinamon ako ng isang baliw. Kahit halos ubos na ang lakas ni Yang Kai,
pilit pa rin siyang tumayo sa gitna ng arena. Nakayuko ang kanyang ulo, mabigat ang paghinga, at ang katawan niya ay halatang sugatan na. Sa paligid, tahimik na nakamasid ang mga disipulo, habang si Zhou Dingjun naman ay nanginginig na sa inis at kaba. Sumigaw si Yang Kai ng puno ng galit at determinasyon. Arg! Namumula ang kanyang mukha, may mga pasa na sa pisngi, pero hindi pa rin nawawala ang apoy sa kanyang mga mata. Hindi niya gustong umatras. Hindi niya gustong tumigil. Nataranta si Zhou Dingjun. Kita sa kanyang mukha ang takot at pagkabigla habang sinigawan niya si Yang Kai. Baliw ka ba? Kapag hindi ka pa sumuko ngayon, mamamatay ka. Ngunit hindi nakinig si Yang Kai. Sa halip, mas lalo niyang kinuyam ang kamao. Kahit nanginginig na ang katawan niya, muli siyang sumugod. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, pagod, at matinding pagpupursigi. Sinubukan ni Zhou Dingjun na pigilan siya. Brother, ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, isang mabilis na palad ang tumama sa likod ng leeg ni Yang Kai. Naputol ang kanyang galaw sa isang iglap. Nanlaki ang kanyang mga mata, at biglang nanghina ang katawan niya. Bumagsak si Yang Kai sa sahig ng malakas. Kumalat ang alikabok sa paligid habang siya ay nakahandusay at hindi na gumagalaw. Napatingin si Zhou Dingjun sa kanya ng may pawis sa pisngi. Wala siyang masabi. Ang dating kumpiyansa at pangmamaliit sa mukha niya ay napalitan ng bigat at pagkabahala. Sa isang mataas na sanga ng puno, may babaeng nakasuot ng kulay lila at itim na kasuotan ang tahimik na nagmamasid. Nakasuot siya ng maskara, hawak ang isang talaan, at mahinahon ang kanyang mga mata. Siya ay mula sa Dark Hall ng High Heaven Pavilion. Ang Dark Hall ay isang espesyal na pangkat sa loob ng sekta. Sila ay nasa ilalim ng pamamahala ng Third Elder, at tungkulin nilang itala ang lahat ng nangyayari sa loob ng mga pader ng High Heaven Pavilion, kabilang na ang bawat tunggalian ng mga disipulo. Kaya walang dapat mag-alala kung paano mapapatunayan ang panalo o kung paano makukuha ang contribution points. Sa mga anino, laging may miyembro ng Dark Hall na nagmamasid at nagsusulat ng resulta. Tahimik na isinulat ng babae ang nangyari sa kanyang talaan. Trial Disciple Yang Kai challenged Ordinary Disciple Zhou Dingjun. Zhou Dingjun wins. Ngunit nang binal-ikan niya ang mga dating tala, napansin niya ang kakaibang record ni Yang Kai. Sunod-sunod na nakasulat ang kanyang mga laban, at halos lahat ay may parehong resulta. Yang Kai, 143rd Challenge, failed. Yang Kai, 144th Challenge, failed. Yang Kai, 145th Challenge, failed. Yang Kai, 146th Challenge, failed. Yang Kai, 147th Challenge, failed. Napatigil ang babae. Nanlambot ang kanyang tingin habang tinitigan ang talaan. Hindi yun ordinaryong pagkatalo. Sa buong High Heaven Pavilion, wala pang taong natalo ng tuloy-tuloy ng 147 beses. Napaisip siya habang nakatingin sa katawan ni Yang Kai na nakahandusay sa sahig. Sa ganitong bilang ng pagkatalo, matagal na siyang ibinaba bilang trial disciple. Wala na ring halos nag-aalaga sa kanyang kalagayan. Bakit nandito pa rin siya? Tahimik ang paligid. Si Yang Kai ay nakadapa sa malamig na sahig, walang malay, tila iniwan ng lahat matapos ang laban. Sa isip ng babaeng taga Dark Hall, isang tanong ang nabuo. Marahil, ito ba ang kahangalan ng isang lalaki? Makalipas ang ilang sandali, unti-unting nagising si Yang Kai sa ilalim ng isang malaking puno. Mabigat ang katawan niya, at tila hindi niya agad maalala ang nangyari. Dahan-dahan siyang bumangon, hawak ang sarili habang nanginginig pa ang mga tuhod. Naglakad siya ng bahagyang nakayuko, halatang masakit pa ang buong katawan. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid at napakunot ang noo. Hindi ko maalalang nawalan ako ng malay sa ilalim ng puno. Tumayo siya sa lilam ng puno, nalilito at seryoso ang mukha. Hindi niya maintindihan kung paano siya napunta roon. Paano ako nagising sa ilalim ng puno?
Pagkagising ni Yang Kai, napansin niya agad na nasa ilalim siya ng malaking puno. Mabigat pa rin ang katawan niya, puno ng pasa ang mukha, at masakit ang bawat galaw. Hinawakan niya ang ulo habang naguguluhan. Kakaiba ito, may mabait ba talaga na nagdala sa akin dito sa lilim? Napatingin siya sa paligid. Sa lupa, may malinaw na bakas ng pagkakahila mula sa lugar ng laban papunta sa ilalim ng puno. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Ito, hindi pa nangyari noon. Natahimik siya sandali. Akala niya ay may nagmalasakit sa kanya, pero nang makita niya ang mga bakas sa lupa, napagtanto niyang hinayla lang pala siya habang sugatan pa. Arg! Hinayla ako papunta rito habang sariwa pa ang mga sugat ko. Napahawak siya sa likod at napangiwi sa sakit. Kung ganoon lang din, sana iniwan na lang niya ako roon. Mas sumakit pa lalo ang katawan ko. Habang nagrereklamo siya, may napansin siyang maliit na bote sa kanyang kamay. Napatigil si Yang Kai at dahan-daang tiningnan ito. Ano ito? Binasa niya ang nakasulat sa bote at nagulat. Blood clotting cream. Hindi makapaniwala si Yang Kai. Ang gamot na iyon ay mahalaga para sa mga pisikal na sugat, pero sa High Heaven Pavilion, nagkakahalaga ito ng 10 contribution points. Para sa kanya na isang trial disciple, napakalaking halaga na iyon. Ang gamot na ito, 10 contribution points ang halaga, kahit magwalas ako ng 1 buwan, hindi ko pa rin ito kayang bilhin. Inamoy niya ang bote at bahagyang kumunat ang noo. Ang bango, may amoy pa pala ang gamot na ito. Tahimik niyang hinawakan ang maliit na bote. Kahit hindi niya alam kung sino ang nag-iwan nito, ramdam niyang may tumulong sa kanya sa oras na walang ibang nagmalasakit. Kinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata at seryosong nangako sa sarili. Hindi ko man alam kung sino ang tumulong sa akin, ako, si Yang Kai, ay hindi makakalimot sa kabutihang ito. Babayaran ko ito balang araw. Pagkatapos noon, kinuha niya muli ang walis at dahan-daang bumalik sa kanyang kubo. Kahit masakit pa ang katawan, pinilit niyang maglakad. Pagpasok niya sa loob, tahimik niyang tinanggal ang maruming pang-itaas. Sa likod niya, kitang-kita ang mga pasa, gasgas, at sariwang sugat na iniwan ng laban. Ilang sandali siyang tumayo sa harap ng bintana, parang pinipigilan ang sakit habang tinitingnan ang sarili. Kumuha siya ng tela at sinimulang panasan ang mga sugat. Tahimik ang kanyang mukha, pero halata sa mga mata niya na bawat haplos ay may kirot. Binuksan niya ang maliit na bote ng blood clotting cream at maingat na kumuha ng kaunting gamot. Dahan-dahan niya itong ipinahid sa sugat sa dibdib. Hindi siya nagsalita. Tiniis niya lang ang hapdi habang seryosong tinitingnan ang bawat sugat sa katawan. Pagkatapos, isinawsaw niya ang daliri sa tubig at hinalo ang kaunting gamot para mapalabnaw ito. Alam niyang hindi iyon ang pinakamainam na paraan, pero wala siyang ibang pagpipilian. Ang blood clotting cream ay mabisa sa pisikal na sugat, pero kapag pinalabnaw ng ganito, hihina ang bisa nito. Napahinga siya ng malalim habang tinitigan ang natitirang gamot. Pero napakahirap makakuha ng gamot na ito. Wala akong pagpipilian kundi gamitin ito ng maingat. Pagkatapos gamutin ang kanyang mga sugat, humiga si Yang Kai sa kanyang payak na kama. Hawak pa niya ang tela, pagod ang mukha, at mabigat ang paghinga. Ilang sandali pa, tuluyan siyang napapikit. Sa katahimikan ng silid, natulog si Yang Kai. Ngunit habang nagpapahinga siya, may kakaibang liwanag na dahan-daang lumitaw. Malapit sa kanyang ulo, isang malamlam na kulay lila ang kumislap sa dilim. Pawis ang tumulo sa kanyang mukha. Kahit natutulog, tila may kakaibang nangyayari sa kanyang katawan. Nanginginig ng bahagya ang kanyang ekspresyon, na para bang may hindi pangkaraniwang puwersang gumagalaw habang siya ay walang malay. Habang natutulog si Yang Kai, patuloy na kumikislap ang kakaibang liwanag na kulay lila mula sa ilalim ng kanyang ulo. Tahimik ang kanyang katawan sa kama, pero ang kanyang mukha ay bahagyang namumuo ang pawis, na para bang may mabigat na panaginip na dumadagan sa kanya. Sa panaginip, nakita niya muli ang sarili niyang nasa gitna ng laban.
Nakaharap niya si Zhou Dingjun, at kahit sugatan na siya, nakataas pa rin ang kamao niya. Galit ang kanyang mukha, puno ng pagpupursigi, at tila ayaw na ayaw niyang umatras. Bigla siyang sumugod ng napakabilis. Arg! Habang papalapit siya, napaisip si Zhou Dingjun ng may inis at kaba. Ang idiot na ito, bakit ayaw niya na lang sumuko? Sa sumunod na sandali, mabilis na gumalaw si Yang Kai at pinakawala ng isang matinding atake. Tanggapin mo ito, Zhou Jun. Nagulat si Zhou Dingjun. Nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman niyang iba ang lakas na papalapit sa kanya. Evolve. Isang malakas na tama ang tumama sa kanya. Bumagsak si Zhou Dingjun sa lupa, habang si Yang Kai ay nanatiling nakatayo sa harap niya. Bahagya siyang hingal, pero may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Sa panaginip, parang nawala ang lahat ng takot niya. Tumawa siya ng mahina. Hahaha, kaya ko pang ang talunin ang sarili kong takot. Wala nang anumang bagay sa mundong ito ang dapat kong katakutan. Ngunit habang nakangiti siya, biglang nagbago ang paligid. Mula sa dilim, isang aninong kulay lila ang lumitaw at mabilis na gumapang papunta sa kanya. Parang matalim na kuko ang hugis nito, papalapit sa kanyang noo. Hindi na nakagalaw si Yang Kai. Sa isang iglap, tumama ang kakaibang liwanag sa kanyang noo. Bigla siyang napasinghap at nagising. Napaupo siya sa kama, pawis na pawis at gulat na gulat. Mabilis ang tibok ng puso niya, at halatang natakot siya sa nakita sa panaginip. Napahawak siya sa kumot at pilit na pinakalma ang sarili. Panaginip lang pala iyon, natakot pa ako sa sarili kong panaginip. Nakakahiya naman. Pagtingin niya sa paligid, mas lalo siyang nagulat. Ano, 2 oras pa lang pala akong natutulog. Bumangon si Yang Kai at inayos ang kanyang kama. Kahit pagod pa ang katawan, pinilit niyang gumalaw. Habang inaayos niya ang higaan, napansin niya ang itim na bato na lagi niyang ginagamit. Kinuha niya ito sa kamay at tinitigan ng mabuti. Kumunat ang kanyang noo. Bakit parang iba ang itim na batong ito? Parang gamaan siya ngayon. Habang hawak niya ito, biglang kumislap ang kulay lila sa paligid ng bato. Nagulat si Yang Kai at napaatras ng kaunti. Ang dating itim na bato ay lumutang mula sa kanyang palad, umiikot sa hangin habang nababalot ng kakaibang liwanag. Hindi makapagsalita si Yang Kai. Nanlaki ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang bato. Sa gitna ng liwanag, biglang bumuka ang itim na bagay na para bang isang aklat. Ang mga pahina nito ay nagbukas sa hangin, at ang buong silid ay napuno ng misteryosong enerhiyang kulay lila. Maya-maya, bumagsak ang itim na aklat sa sahig. Napaatras si Yang Kai, nanginginig ang katawan at pawis ang tumulo sa kanyang pisngi. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o lumapit. Ilang sandali siyang nakatitig lamang dito, walang masabi. Pagkatapos, dahan-dahan siyang yumuko at inabot ang itim na aklat. Maingat ang kanyang galaw, habang ang liwanag na kulay lila ay tila patuloy pa ring umaalingaw-ngaw mula sa bagay na iyon. Dahan-daang binuksan ni Yang Kai ang itim na aklat. Akala niya ay may matatagpuan siyang kakaibang lihim sa loob, pero nang tingnan niya ang mga pahina, napakunot ang noo niya. Wala naman palang laman. Binaliktad niya ang ilang pahina, ngunit puro blanko ang lahat. Sinubukan pa niyang hilahin at punatan ang pahina, pero hindi ito madaling mapunit. Mas lalo siyang nagtaka habang hawak ang aklat. Hindi rin ito basta-basta napupunit. Habang nakatitig siya sa itim na aklat, naalala niya kung paano niya ito unang nakuha. Noong una, isa lang itong itim na bato na napulot niya habang nangangaso sa kabundukan. Hindi niya kailanman inisip na ang simpleng batong iyon ay magiging isang misteryosong aklat. Napabuntong hininga siya habang tinitingnan ang mga blankong pahina. Pero ano naman ang silbi ng isang itim na aklat kung wala itong nakasulat? Sa sandaling iyon, biglang nagliwanag ang pahina. Mula sa kadiliman ng aklat, lumitaw ang mga gintong titik na may nakakatakot na aura. Nanlaki ang mga mata ni Yang Kai habang binabasa ang mga salitang unti-unting nabubuo. Blood is sighted, the golden body descends, not a miracle,
But a golden immortal. Napahawak siya ng mahigpit sa aklat. Ramdam niya ang kakaibang bigat ng bawat salita, na parabang hindi ito ordinaryong sulat. Ang mga salitang ito, may nakakatakot na aura. Napalunok si Yang Kai, pero hindi niya inalis ang tingin. Mas lalo pang kumislap ang mga titik, at lumitaw ang kasunod na linya. Proud golden body, rules the fence, indomitable spirit, will it descend. Napatigil siya sa huling bahagi. Parang tumama sa isip niya ang mga salitang iyon. Indomitable spirit, will it descend. Napaisip siya ng malalim. Ang itim na batong naging aklat, ang kakaibang panaginip na nakita niya, at ang mga salitang lumitaw sa harap niya, lahat ay tila konektado. Ang itim na batong ito ay naging aklat, may kaugnayan kaya ito sa panaginip ko kanina. Pagkatapos mag-isip, tinitigan niya ang unang linya. Kung dugo ang kailangan, susubukan niya ito. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang daliri hanggang sa lumabas ang dugo. Isang patak ang bumagsak sa pahina ng itim na aklat. Blood is sighted, the golden body descends. Sige, subukan natin. Sa sandaling tumama ang dugo sa pahina, biglang umikot ang madilim na enerhiya sa loob ng aklat. Isang malalim na kulay lila ang kumalat, paikot ng paikot na parang bumubukas na hukay sa gitna ng kawalan. Lalong lumakas ang pag-ikot nito. Pagkatapos, mula sa gitna ng itim na puyo, sumabog ang maliwanag na gintong liwanag. Nagulat si Yang Kai at napaatras ng bahagya, pero hindi niya binitawan ang aklat. Umalangaw-ngaw ang mga salitang nasa pahina. Blood is sighted, the golden body descends. Sa gitna ng nakakasilaw na liwanag, may isang anyong unti-unting lumitaw. Isang gintong kalansay ang nakaupo sa ere, tila matagal nang naghihintay na magising. Napanganga si Yang Kai sa gulat habang ang liwanag ay sumabog sa paligid niya. Maya-maya, naglaho ang gintong kalansay sa pahina, na parang sinipsip pabalik ng aklat. Ngunit hindi nawala ang kaba sa dibdib ni Yang Kai. Napatingin siya sa kalansay na tila nakangisi sa kanya. Pinagtatawanan ba ako nito? Naningkit ang mga mata ni Yang Kai. Sa sobrang inis, inabot niya ang gintong kalansay na parang gusto niya itong sugurin. Ang yabang mo para sa isang kalansay lang. Ngunit kahit galit siya, ramdam niyang hindi ito ordinaryong bagay. Ang itim na aklat, ang gintong katawan, at ang misteryosong kalansay ay nagdala ng bagong tanong sa kanyang isip. Hindi niya pa alam kung biyaya ba ito o panganib, pero isang bagay ang malinaw, may kakaibang kapangyarihang nagsimula nang gumising sa harap niya. Galit na galit si Yang Kai nang makita ang gintong kalansay na tila nang aasar sa kanya. Hindi niya napigilan ang sarili at bigla niyang inabot ito gamit ang kanyang kamay. Sa sobrang liwanag na bumabalot sa kalansay, halos masilaw siya, pero hindi siya umatras. Ang mukha niya ay puno ng inis at tapang, na parabang handa niyang labanan kahit isang misteryosong nilalang. Ngunit sa sandaling damaykit ang kanyang kamay sa gintong kalansay, biglang sumabog ang matinding kapangyarihan. Isang gintong puwersa ang umikot sa harap niya at bumangga sa kanyang katawan. Nanlaki ang mga mata ni Yang Kai, at bago pa siya makapag-react, napasigaw siya sa sakit. Arg! Napabagsak siya sa sahig. Ang itim na aklat ay tumilapon sa tabi niya habang ang gintong liwanag ay pumasok sa kanyang katawan. Sa dibdib niya, tila lumitaw ang hugis ng buto, parang may kalansay na unti-unting kumakapit sa loob niya. Kasabay nito, parang may matitinding ugat at buto na naglalaban sa loob ng kanyang katawan. Makikita ang tila mga pulang linya at bitak sa loob, na parang may puwersang pilit na pumapasok at kumukonekta sa kanya. Sa labas ng kubo, umalangaw-ngaw ang kanyang sigaw hanggang sa tahimik na paligid. Arg! Napaangat ang ulo ni Yang Kai habang nanginginig ang buong katawan. Pawis ang tumutulo sa kanyang mukha, at halos mawala ang lakas niya sa sobrang sakit. Bigla niyang napagtanto ang nangyayari. Gusto ng Golden Immortal na ito na sakupin ang aking kamalayan at agawin ang katawan ko. Kumagat siya sa sakit at pilit na nilabanan ang puwersang pumapasok sa kanya.
Kahit parang dinudurog ang kanyang loob, hindi siya pumayag na lamunin ng kakaibang kapangyarihan. Hindi ako kailanman luluhod sa iyo. Ngunit masyadong malakas ang enerhiya. Sa huli, napahandusay si Yang Kai sa sahig ng kanyang kubo. Ang araw sa labas ay unti-unting lumubog, habang siya ay nanatiling walang malay, nakabukas ang mga kamay at tila iniwan ng lahat matapos ang matinding pagsabog ng kapangyarihan. Makalipas ang ilang sandali, nagising siya. Nakaupo siya sa sahig, hawak ang ulo, halatang nalilito at pagod pa rin. Tumingin siya sa paligid, sinusubukang intindihin ang nangyari. Ano ba talaga ang nangyari? Ano sa mundo ang itim na aklat na iyon? Hinawakan niya ang katawan niya at biglang napansin ang kakaiba. Ang mga sakit na naramdaman niya mula sa laban at mula sa mga sugat ay tila nawala na. Kumilos siya ng bahagya, at mas lalo siyang nagtaka. Wala na akong nararamdamang sakit sa katawan. Tumayo siya at sinuri ang sarili. Ang dating bigat at hapdi ng mga pasa ay halos naglaho. Kumuyam siya ng kamao at tiningnan ang kanyang mga braso. Ramdam niya ang kakaibang lakas na hindi niya naramdaman noon. Mas malakas ang pakiramdam ng katawan ko kaysa dati. Lumakas ba ang katawan ko? Tiningnan niya ang mga sugat niya at napansin na nawala na rin ang mga ito. Halos hindi siya makapaniwala sa bilis ng paggaling. Maging ang mga sugat ko, naglaho na. Pero agad siyang napaisip. Kahit lumakas ang katawan niya at nawala ang mga sugat, alam niyang nasa tempered body 3rd stage pa rin siya. Hindi dapat magkaroon ng ganoong kalaking pagbabago sa kanyang kalagayan. Pero nasa tempered body 3rd stage pa rin ako. Hindi dapat ganito kalaki ang pagbabago. Bigla niyang naalala ang itim na aklat. Mabilis siyang napalingon sa paligid. Nasaan ang itim na aklat? Sa sandaling iyon, parang tumugon ang aklat sa kanyang isipan. Bigla itong lumitaw sa sahig sa harap niya. Napaatras si Yang Kai sa gulat. Hindi niya inaasahan na kaya nitong magpakita ng ganoon na lang. Dahan-dahan siyang lumapit at kinuha ang itim na aklat. Hawak niya ito ng maingat, seryoso ang mukha, habang sinusubukang intindihin kung ano talaga ang bagay na ito. Pagkatapos, sinubukan niyang utusan ito. Mawala. Sa isang iglap, naglaho ang itim na aklat mula sa kanyang kamay. Nanlaki ang mata ni Yang Kai. Muling nagsalita siya. Lumabas. Biglang bumalik ang aklat sa kanyang kamay, na para bang sumusunod ito sa bawat utos niya. Napatitig siya rito ng matagal, tahimik at naguguluhan. Hindi pa rin niya lubos na alam kung biyaya ba ito o panganib, pero malinaw sa kanya na mula ngayon, ang itim na aklat na ito ay hindi na ordinaryong bagay sa kanyang buhay. Napatingin si Yang Kai sa itim na aklat habang unti-unting lumitaw sa isip niya ang tunay nitong pinagmulan. Nanlaki ang kanyang mga mata, at halatang hindi siya makapaniwala. Ginawa ba ito mula sa Soulstone? Napatingin si Yang Kai sa itim na aklat habang unti-unting lumitaw sa isip niya ang tunay nitong pinagmulan. Nanlaki ang kanyang mga mata, at halatang hindi siya makapaniwala. Ginawa ba ito mula sa Soulstone? Ayon sa impormasyong pumasok sa kanyang isipan, ang Soulstone ay hindi basta-bastang bagay. Nabubuo lamang ito kapag daan-daang milyong kaluluwa ang nagtipon sa kailaliman, at tinulungan pa ng napakalaking dami ng lakas buhay ng tao. Sa sandaling iyon, mas lalo niyang naramdaman kung gaano kabigat at kadelikado ang hawak niyang kayamanan. Napasinghap si Yang Kai. Kung totoo ang nasa isip niya, hindi lang ito ordinaryong aklat. Isa itong napakalaking kayamanan na maaaring magpabago ng kapalaran niya. Ngunit kasabay ng pagkamangha, bumigat ang kanyang ekspresyon. Kung hawak ko ang kayamanang ito, ibig sabihin maaari kong durugan ang High Heaven Pavilion, at balang araw, baka kaya ko ring talunin ang mga pinakamalalakas na master sa mundo. Ngunit agad na nawala ang kanyang pagkamangha nang maalala niya ang sariling kalagayan. Mahina pa rin siya, isa pa rin siyang trial disciple na nasa tempered body 3rd stage lamang. Kumagat siya sa labi, halatang seryoso at nag-aalala. Pero napakahina ko ngayon. Paano ko mapoprotektahan ang kayamanang ito? Tinitigan niya ang itim na aklat sa kanyang kamay.
Sa kabila ng takot, nagsimulang tumibe ang kanyang loob. Ang tanging paraan lang para hindi maaga sa kanya ang kayamanang ito ay ang lumakas. Pagsasanay, kailangan kong maging mas malakas. Iyon lang ang paraan para maprotektahan ko ito. Naalala niya ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang hirap, ang pangungutya, ang pagkatalo, at ang walang katapusang pagsubok. Sa loob ng maraming taon, nagtiis siya para lamang makapagsanay at lumakas. Kaya ngayong nakuha niya ang itim na aklat, hindi niya ito sasayangin. Malayo na ang narating ko at marami na akong tiniis. Lahat ng iyon ay para lumakas. Tumingin siya muli sa makapal na mga pahina ng aklat. Dahil nakuha ko na ang itim na aklat na ito, kailangan ko itong gamitin ng mabuti. Marami pa itong pahina. Sigurado akong marami pang kayamanan ang nakatago sa loob. Umupo siyang kay sa kama, hawak ang aklat sa dalawang kamay. Tahimik ang paligid, ngunit habang binabasa niya ang pahina, biglang lumiwanag ang mga gintong titik. Proud Golden Body, Tempered Body Record. Sa sandaling mabasa niya iyon, kumislap ang aklat. Isang mainit at gintong liwanag ang umikot sa paligid niya, at biglang may kakaibang impormasyon na pumasok sa kanyang isipan. Napapikit siyang kay, kalmado ang mukha ngunit ramdam niya ang bigat ng kaalamang dumadaloy sa loob niya. Ito, may pumapasok sa isip ko. Unti-unti niyang naintindihan ang unang bahagi ng tala. Ang teknik na ito ay tila simple sa itsura, ngunit hindi pala madaling gawin. May mahigpit itong paraan ng pagsasanay, at maaari lamang itong gawin habang nakaharap sa sumisikat na araw mula sa silangan. So ito pala ang tempered body record. Napatingin siya sa bintana. Ang araw ay pababa na, at unti-unting dumidilim ang langit. Napagtanto niyang hindi pa niya ito maaaring simulan agad. Ang galaw na ito ay mukhang simple, pero hindi ganoon kadali. Kailangan itong sanayin habang nakaharap sa sumisikat na araw sa silangan. Ibig sabihin, kalahating oras ko lang ito pwedeng sanayin araw-araw. Dahil gabi na, napabuntong hininga siyang kay at hinawakan ang kanyang mukha. Pagod na pagod pa rin siya mula sa mga nangyari, kaya isinara niya ang aklat at humiga sa kama. Ipinatong niya ang itim na aklat malapit sa kanyang ulo, saka dahan-dahang pumikit. Gabi na, kailangan ko munang matulog. Lumipas ang oras. Bago pa man sumapit ang bukang liwayway, bumangon na siyang kay. Tahimik siyang lumabas ng kanyang munting kubo habang ang langit ay kulay kahel at lila pa. Sa paligid, nagulat ang mga manok sa kanyang paglabas, ngunit hindi niya na sila pinansin. Tumayo siya sa labas at tumingin sa direksyon ng pagsikat ng araw. Seryoso ang kanyang mukha. Alam niyang ito ang unang hakbang para gamitin ang kaalamang nakuha niya mula sa itim na aklat. Ngayon, bago sumikat ang araw, pumikit siya at inayos ang kanyang paghinga. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinayo ang katawan sa tamang tindig. Kumuyam ang kanyang mga kamao, inilapat ang bigat sa mga paa, at inihanda ang sarili para sa unang pagsasanay ng tempered body record. Sa simula, tahimik lamang ang paligid. Ngunit nang igalaw niya ang mga kamay, isang malamig na hangin ang tila umikot sa kanyang katawan. Inilabas niya ang dalawang palad sa harap, kalmado ang mukha at tuwid ang tindig. Sumunod naman ang mga paa niya. Dahan-dahan niyang inusag ang isang paa, saka hinakbang ang isa pa. Ang bawat galaw ay may kasamang hangin na umiikot sa lupa, na para bang may puwersang hinihila mula sa paligid. Patuloy siyang gumalaw ayon sa teknik. Inipon niya ang lakas sa gitna ng katawan, saka ibinalans ang paghinga. Ngunit biglang may kirot na gumapang sa kanyang balikat. Napakurap siyang kay. Sa loob ng kanyang katawan, tila may mga butong gumagalaw at nag-iinit. Ang balikat niya ay biglang kumislap na parang may lihim na istrukturang nabubuo sa loob. Napanganga siya sa sakit. Nang inag ang buong katawan niya, mula balikat hanggang mga braso. Hindi niya inaasahan na ganito kasakit ang unang pagsasanay. Arg! Pinilit niyang manatiling nakatayo, ngunit ang katawan niya ay patuloy na nanginginig. Ang ekspresyon niya ay puno ng gulat at pagtitiis,
habang ang kakaibang puwersa ng Golden Body ay unti-unting nagsisimulang baguhin ang kanyang katawan mula sa loob. Habang nagpapatuloy ang pagsasanay, napahawak si Yang Kai sa kanyang noo. Hingal siya, pawis na pawis, at ramdam niyang nanginginig ang buong katawan niya sa tindi ng pressure mula sa teknik. Napaisip siya, iyon palang pala ang unang 3 hakbang ng 6 Palms Instruction. Kahit 3 hakbang pa lang ang nagagawa niya, halos hindi na niya kayanin. Masakit ang bawat bahagi ng katawan niya, at parang may mabigat na puwersang dumidiin sa mga buto at kalamnan niya. Wala pang ang 1% ito ng tempered body record, pero hirap na akong magpatuloy. Pumikit si Yang Kai at pinilit pakalmayan ang sarili. Sa kabila ng sakit, unti-unting tumibe ang kanyang ekspresyon. Hindi siya pwedeng tumigil dito. Kung susuko siya sa unang hirap pa lang, wala siyang karapatang protektahan ang itim na aklat. Matapos ang ilang sandali, muling iminulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Kumuyam siya ng kamao, inayos ang tindig, at may determinasyong sinabi sa sarili, magpapatuloy ako. Muli siyang gumalaw ayon sa teknik. Sumuntok siya sa hangin, mabigat ang hinga at puno ng pagod ang mukha. Pero sa bawat galaw, pinipilit niyang sundin ang tamang ritmo ng katawan at paghinga. Ang araw ay unti-unti nang sumisikat sa likod ng kubo, habang si Yang Kai ay patuloy na nagsasanay sa ilalim ng liwanag nito. Maya-maya, biglang sumikip ang dibdib niya. Napahinto siya, napapikit, at napahawak sa lalamunan. Parang may mabigat na bagay na umaakyat mula sa loob ng katawan niya. Pagkatapos, hindi na niya napigilan. Biglang may maitim at malapot na likidong lumabas mula sa kanyang bibig. Napangiwi si Yang Kai sa gulat at inis, habang nakatitig sa madilim na bagay na kumalat sa lupa sa harap niya. Napaatras siya, nanlalaki ang mga mata. Ano ito, mga dumi ba ito mula sa katawan ko? Naalala niya ang mga kaalamang pumasok sa isip niya mula sa tempered body record. Ang pagsasanay sa hangganan ng tempered body ay nakatutulong para alisin at ilabas ang mga dumi sa loob ng katawan. Naranasan na niya iyon noon, pero hindi kailanman ganito kabilis at ganito karami. Tahimik niyang pinunasan ang bibig at muling tiningnan ang sarili. Kahit nakakadiri ang nangyari, unti-unti niyang naramdaman na gumagaan ang katawan niya. Para bang nabawasan ang bigat na matagal nang nakakulong sa loob niya. Tumayo siya ng tuwid at kumuyam ng kamao. Naging mas maliwanag ang kanyang mga mata, at may maliit na ngiti sa kanyang mukha. Kahit umangat ako dahil sa pagsasanay na ito, hindi pa rin ako nakakagawa ng tunay na progreso sa fist technique ng tempered body record. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay at muling sinuri ang pakiramdam ng katawan. 1% pa lang ang nakukuha kong tunay na epekto nito. Kung maabot ko ang 100% balang araw, ano kaya ang mangyayari? Mas lalo siyang naging interesado. Alam niyang napakalaki ng potensyal ng teknik na ito, pero kasabay noon, mas lalo niyang naintindihan na kailangan niyang magsikap ng higit pa. Kinuha ni Yang Kai ang kanyang walis at tumingin sa labas ng kubo. Lumabas siya ng kubo at humarap sa liwanag ng umaga, hawak ang walis sa isang kamay. Sa isip niya, malinaw na ang susunod niyang gagawin. Kailangan niyang magpatuloy sa pagsasanay. Kailangan niyang pagbutihin ang katawan, palakasin ang sarili, at gamitin ng tama ang kapangyarihang ibinigay ng itim na aklat.